Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Magandang gabi Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome back again to our Revelation of Hope series. Sa lahat ng mga Tagalog speakers, magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati po kayo namin ng isang pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa tanan man ng mga Ilonggo speakers dito sa Metro Manila, sa Luzon, ay sa may Visayas, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Negros, maayong gabi. Kung sa diin man kamo subong nga gabi, ginaimbita ta kamo mga higugma nga mga kabyanan nga mag-share sa aton nga live feed dira sa Adventist World Radio. I-share naton sa aton mga kaupdanan kag sini nga gabi maayo lang nga pagpaniyapon dira sa inyo nga tanan, no? And of course, sa aton man mga Cebuano speakers, mayong gabi sa inyong lahat mga kaigsuonan, bisag asa man mo diha, imbitaha ang inyong mga kauban diha sa inyong panimalay, i-live nato, i-share nato ang aton broadcast ini nga gabi kaupod sa inyong mga kaigsuonan diha, mga kaigsuonan. Now, going back to our program, Pastor Ross, is your time. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Mga ginigiliw tating mga taga-subaybay. Tayo po ngayon ay live dito sa ating AWR Manila 89.1. Sa mga nakikinig po sa radyo, kayo po ay mag-tune in at huwag mo muna kayong umalis. Hayaan yung damhin ang pag-ibig ng Panginoon sa oras na ito. Samantalang tayo po ay nasa radyo at tayo po marahil kayo po ay naggagabihan. Ano po ang inyong mga ulam? Ayan, kami po ay natutuwa na makakasalo po namin kayo samantalang kayo'y kumakain. At alam niyo po ang magandang topic ngayon. Sakto po habang kayo'y nagmiminindal, kayo po'y kumakain dyan. At ganoon din ho, binabati namin ang mga live viewers ngayon sa Facebook. At least nakikita po natin si Ma'am Vida Palconit. Ang sabi niya, Amen. Alam niyo po yung amen, ang ibig sabihin niya ay hindi ako makikipagtalo sa Panginoon. I will not argue with God, Pastor. Yan ang ibig niya sabihin, kaya nakakatuwa, no? Amen. Alright, si Sister Lucy Kiabang. Good evening everyone. Happy midweek. Happy midweek po sa inyo, mga ginigiliw nating mga kapatid. Ano po, si Sister Bella Magsino. Magandang gabi po sa inyo. Si Elvin Montemayor. Si Papa Verse Sapitula. Nanonood po siya from Ayas. Amen. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ano po? So patuloy po nating i-share ang ating program sapagkat alam ko po na marami po ang mabebendisyonan ngayong gabi, Pastor Jeter. Maraming salamat, Pastor Ross, ay napaganda na greetings. Mga kaibigan, kung saan man kayo ngayon, be ready of your cell phone kasi ibibigay na natin yung ating broadcast number tonight. Kasi I know na magsisend kayo ng mga messages, questions, mga inquiries. Dito po ninyo isend mga kaibigan. 0917-1742-777. Another number, 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Amen. Wow. And again mga kapatid, mga kaibigan, ito po isang number pa, 0917-1742-777. Next number, 0918-9447-891. Wow. Be ready. We will be waiting for you to make a response and send messages for us tonight. Yan, Pastor Jeter, alam mo, nung nakaraang gabi sinabi nating ibibigay natin ngayon yung pangalan ng mga nanalo sa Wow, ating question that of is the great. day. Ano po? At yung inyong pong mga prizes ay hindi namin alam kung paano ipapadala to ni Pastor Kyle. Nag-uusap kami kanina. Wow, ang ganda. Pastor Kyle, paano mo ipapadala yung mga prizes? So, pagmimitingan namin at makarating po sa inyo. Gusto ko pong i-announce muna yung nanalo nung nakaraan. Oh, praise Alright, God. May Pastor, nanalo tayo, ang sagot po noon, naalala nyo yung pinag-aralan natin yung Ten Commandments, ang sagot po ay utos. Ayan. Si Brother Robert De Los Santos. Ayan. At siya po ang nanalo sa mga listeners po natin sa radio.
Brother Robert, kung pwede natin siyang kausapin maya-maya, Pastor Jeter, Wow, ang ganda. ay makakapanayam natin siya, no? Kung nakikinig ka ngayon, Brother Robert, ay mag-message po kayo kung narinig niyo yung pangalan. At the same time, ang isa pa nung sumunod na gabi, ang nanalo sa ating mga radio listeners ay si Sister Marlene Bilangan. Mhm. Ayan, ang sagot niya ay Michael, the Archangel, the militant Wow. name of God. Amen. So, ito pong dalawa muna yung ating kausapin ngayon, Pastor, Oh, para yeah. hindi maubos. Ano? Okay. Tapos sa mga darating na araw, ay kakausapin natin yung mga winners. Ano po? Wow, that's Ganun great. din po sa Facebook, i-announce din natin kung sino yung mga unang nakasagot. So, itong dalawang pong ito ay makakatanggap po kayo ng mga premyo. Bigay po sa inyo ng 89.1 Adventist World Radio, Manila. Wow. Alright. So, Pastor Jeter? Amen, no? Maraming salamat, Pastor Ross. Bago tayo magsimula sa ating topic ngayon, tayo po muna ay manalangin. Can you pray, Pastor? Yeah, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, mapagmahal, maibigin, masarap magmahal at masarap damhin ang iyong presensya sa araw-araw. Salamat po sa kalagitnaan ng Sanlinggo ay binigyan kami ng kapahingahan ng aming puso. Binibigyan po kami ng saya, ng ligaya at pinupuspos po kami, Panginoon, ng inyong presensya. Mhm. Mag-aaral po kami ngayon, dakilang Diyos. Bigyan niyo po kami ng dunong kasi gusto po naming mapalapit sa iyo samantalang amin pong pinag-aaralan ng iyong mga banal salita. Ingatan po kami, bigyan po kami ng malinis na kaisipan, ng malawak na kaisipan at karunungan upang amin pong mahimay ng maayos ang tupik kong aming pag-aaralan sa gabing ito. Ito po'y aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda, Pastor Ross, ng prayer mo ngayong gabi. Praise Parang to open our hearts tonight. So sa lahat ng mga drivers natin dyan, ito na yung isa sa mga secret na ating pag-aralan ngayon kung paano tayo mabibless ng Panginoon. At sa lahat ng mga bus drivers, sa lahat ng mga workers dito sa Metro Manila at sa lahat man makikinig dito, this is very important topic tonight kasi dito natin masaksiyan at ma-reveal ng Panginoon the secret to be happy. Ayan. Ang sekreto ng pagiging masaya, Pastor, ano? Yes, So, yes. Pastor, ang pag-aaralan natin po ngayong gabi, Pastor, ay? Yung biblical foundation of stewardship, yung Ayan. tagapangasiwa. Ayan. Alright. Ang tao, mga kapatid, ay tagapangasiwa ng ating Panginoon, Mhm. ano? So, tayo po ay mga, kung tawagin ay manager. Aba, congratulations, ha? Wow. Sino ka man ngayon, ano man yung pinagdaraanan mo, nasa buhay, Mhm. tandaan mo, kaibigan ko, ikaw ay manager ng iyong buhay. Wow. Manager ka ngayon, promoted ka ngayon, ha? Hindi lang ng iyong buhay, kundi ng mga binibigay ng Panginoon sa atin. Wow. So, we will be studying, pag-aralan natin, ikaw bilang isang katiwala Mhm. o tagapangasiwa ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga ibinibigay. Wow, napakaganda, Pastors. Kung sa tingin mo, Pastors, in the biblical concept of stewardship sa banal na salita ng Panginoon, dito po ay makikita natin sa Genesis chapter 1, verses 26 and 28. Dito po sinabi at dito po pinakita ng ating Panginoon kung ano yung tinatawag na concept ng stewardship. Ayun, napakaganda yan, Pastor, ano? Ang lahat ng susundin lang kasi natin, tulad kahapon, pinag-aralan natin, Pastor, yung paano mangili ng Sabbath. Oo. At sa mga nakinig po kahapon, sana po'y naliwanagan po tayo na ang Sabbath ay binigay ng Panginoon upang pangalagaan po yung ating katawan din. Ano po, kasi ang gusto ng Panginoon, tayo po'y tumatagal, tayo po'y nagiging malusog. Ngayon, ang gusto rin ng Panginoon, ipagpatuloy natin, ang mga pinag-uutos naman niya ay makakabendisyon sa atin. Walang, mayroon bang ipagkakait na mabuti ang Panginoon sa atin? Wala. Everything that God giveth Wow. is for your own good, para sa Amen. kabutihan natin. Praise God. Kaya ibinibigay niya po itong ibinibigay niya itong mga kaparaanan paano tayo maging tagapangasiwa. Wow. So ngayong gabi, Pastor Jeter, at sa mga tagapakinig, pag-aralan natin, paano ba tayo sinasabihan ng Panginoon, paano ba ikinocommand ng Panginoon, paano ba ibinibigay ng Panginoon yung konsepto na tayo ay tagapag-alaga lamang. Ano man yung nasa isip mo o nasa iyo, ano man yung pag-aari mong iniisip mo ngayon, ikaw ay tagapangalaga lamang, tagapangasiwa. You're just a manager. Wow. Kasi hindi ikaw talaga ang may-ari niyan. May narinig ako, Pastor, sabi ng scientist, paanong tagapangasiwa? Kaya kong gawin ang ginagawa ng Panginoon eh. Sabi niya, kaya kong paramihin. Pastor, sabi niya, sibukan natin. Kumuha daw po siya, sa panaginip niya, challenge na ang Panginoon na kung ano yung kaya ng Panginoon, kaya niyang gawin. Tama. Sabi niya, kaya kong gumawa ng maraming bigas. Mhm. Ang ginawa daw niya ay, kukuha lang ako ng isang butil, tapos meron tayong tinatawag, Pastor, ngayon, na GMO, kung iba-ibang
Ang sabi daw ng Panginoon sa panaginip niya, ay saglit, Mhm. gumawa ka ng sarili mong butil. Okay? Ang kaya mo lang yung pagyamanin yung binigay ng Panginoon. Mm. Pero yung gumawa ka out of nothing, Mhm. hindi mo kaya yun. Kaya nga, sa Panginoon po kasi ang lahat. So ngayon mga kapatid, ulitin ko po, wala sino man sa atin ang may pagmamayari. Pastor, paano yun? Yung damit ko, binili ko yan eh. Saan galing yung lakas mo para magtrabaho ka? Mhm. You see? No one can boast tonight. Walang magyayabang ngayon na meron siyang pagmamayari. Ngayong gabi, pag-aralan natin, tayo po'y walang pagmamayari at sa Panginoon lamang lahat. Wow. Thank you. Thank you very much, Pastor Rose. What you are saying, Pastor Rose, na lahat na yung nasa atin ngayon, hindi atin. Yes. Ito po ay pagmamayari ng ating Diyos. Tayo'y mga tagapangasiwa. Tagapangasiwa lamang. Manager. I like yeah. the term manager, no? So, Pastor, biblical ba? Mayroon ba tayong makikitang kadahilanan mula sa banal na kasulatan na tayo ay naging tagapangasiwa ng ating Panginoon? Wow, ito po yan po ang maganda na tanong mga kaibigan. At yung kanina, sinabi na kanina ng Bible dito, sa salita ng Panginoon na makita ito sa libro, na first book and first chapter ng Holy Bible na makita sa chapter 1 ng Genesis verse 26 hanggang ito po ay 28. No? Okay. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga Bibles yan, hard copy or digital Bible, I am inviting you to please open it as we read together yung Bible na ating babasahin ngayon. Sabi dito, sa Genesis chapter 1 verses 26 to 28, sabi niya dito mga kaibigan, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang nagmamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Yan. Grabe, oh. So, Pastor, sorry Pastor, may sasabi ka Yes, pa, Pastor? go ahead. Yeah. So, na-excite kasi ako, Pastor, pasensya ka na. It's okay. So, kala ko tumigil ka eh. Pero pagka may ganun talaga, tumitigil, ay tayo, Pastor, nasasalisihan. Amen. Amen. Sorry, Pastor. It's okay. Go Pero ahead. sabi niya dito, nung nilikha daw ng Panginoon tayo, Tama. ayon sa kanyang wangis, sa kanyang larawan, sabi niya? Nilikha niya rin lahat ng bagay. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang pangasiwaan. Wow, yan pala. Alright? So, para i-manage. Kaya, ang word natin ngayong gabi ay stewardship or pagiging tagapangasiwa. No? Tagapangasiwa. Pastor, gusto ko yung definition dito eh. Tinuro sa akin to ni Pastor Adap noon eh. Wow. At minemorize ko to by heart. Ang sabi niya, stewardship o pagiging tagapangasiwa is a lifestyle of one who has a living relationship with Christ. Ulitin ko ang pagiging katiwala ay ito po'y buhay, pamumuhay. Kaya pag-aralan natin gabi, paano ba tayo mamumuhay bilang mga katiwala? A lifestyle of one who has a living relationship, buhay na relasyon. May mga relasyong patay eh. Relasyon pa rin yun, Pastor. Wow, tama. Pero walang pakialaman. Buhay na relasyon sa Diyos, sabi niya, walking in partnership with God, naglalakad ng kasama ang Panginoon, and sabi niya dito, accepts His Lordship. Wow. Tinatanggap mong ang Diyos ang iyong Panginoon. Ibig sabihin, kung siya yung Panginoon, ikaw yung kanyang slave. Amen. When He is, kung siya yung Panginoon, ikaw ang kanyang servant. Siya yung master, ikaw ang servant niya. So, ibig sabihin, siya yung may-ari, He is the owner, you are just a manager. Wow. So, sapagkat tinatanggap mo yung kanyang lordship, at ang sabi niya, and one who manages God's affairs on earth. Praise Okay? God. Lahat ng pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, pinagkatiwala yon upang i-manage mo ng tama. Wow. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay, paano ba natin ito i-manage, Pastor? Wow, praise Yan. God, no? So, verse 27, Pastor, no? Sabi niya dito, nilalang na nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila kanyang nalang sa isang lalaki at isang babae. Sabi niya, verse 28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, napakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak at ang buong daigdig, at kayo ay mamahala nito. Wow. Yan. So, yan nga, tulad ng ating Mamahala. binanggit, ay tagiging tagapamahala. Ngayon, pwede ba ng isang tao'y isipin niya
na bakit ako mamamahala lang? Pwede ko bang angkinin ito? Na sa akin, bigay ito ng tatay ko pinaghirapan niya ito, pinamana sa akin. Pinaghirapan ko to, nagtrabaho ako. Can a person reason that way? Na sabihin niya, hindi ko ina-acknowledge yung tagiging pamahala. Ako ang may-ari, hindi Tama. lang ako manager. Basahin natin, Pastor, ha? Okay. Anong sinasabi ng Salmo 24:1? Sabi dito, ang buong daigdig Hmm. at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Wow! Ayan. So sabi niya, ang buong daigdig, Mhm. the earth, gusto ko yung sa English the earth is the Lord's, and I like the word, and the fullness thereof. Mhm. Ang lahat ng naruroon. Pastor, pag sinabing lahat, meron bang hindi kasali? Lahat. Pag sinabing lahat, Everything. mga kaibigan, ay lahat ng naruroon. Sa Diyos lahat yan. Maging yung hangin, maging yung tubig na ating iniinom. Lahat-lahat, kapatid, wala kang pagmamay-ari. Maging yung hininga mo, maging yung oras mo, maging yung mahal mo sa buhay. Na sinabi mong anak ko yun, bunga yun ng pagmamahalan namin ng aking asawa. Hindi sa'yo yun. Hindi yan yung, kaya nga hindi mo inaangkin ang buhay ng anak mo Hindi yan sa'yo. Ano po? Yan ay ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Kaya nga yung bata, di ba, pag pinanganak, idinededicate sa Panginoon. Tama. Because they are given to give back. Mhm. Binigay upang ibalik natin sa Panginoon. Wow. Muli sila. Pastor? Napakaganda, Pastor Ross. It means, itong lahat na ito, mga kaibigan, na makikita natin na nanggaling sa Panginoon, binigyan tayo ng tinatawag na kapangyarihan to manage. Okay. Buong daigdig. Grabe, Yes. grabe pala, Pastor, no? The earth is the Lord's. Kaya Yeah. wala talaga tayong ipagyayabang, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi mo, ako ang nagtanim niyan. Yung nagpatubo. Okay? Yung nagpatubo, may mga tinanim hindi tumutubo. Tumubo siya. Pinagpala ng Panginoon So, wala talaga. Sabihin mo, sa akin yan, yung lupa, kanino galing yan? Wala. Na ipinanganak ka sa mundong ito, hubot-hubad ka nga wala kang pagmamay-ari. Kaya nga, pinapamanage lamang sa'yo ng Panginoon. Napansin nyo, pag namatay ang tao, wala siyang dadalhin. Mhm. Wala talaga. Bakit po? Kasi nga, lahat ay pinapamanage lang ng Panginoon. Kaya totoo po yung kasabihan, na pag namatay ka, ang kailangan mo lang ay 6 feet lang na lupa Kasi wala ka naman talagang madadala. At on the first place, wala ka namang dinala sa mundong ito. Sa Tama. Panginoon lahat ng galing. Wow. Mayroong tayong kinatawag dito, Pastor Ross, na isang parable. Na ito po ay nagsasabi, ini-emphasize dito yung mga talents pala na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ay nagbibigay sa atin ng isang magandang parabola na iba-ibang tao, iba-ibang talents. Hindi pala lahat ng ibinigay ng Panginoon the same lang sa isang tao. Okay. Iba-iba ang mga talents na ibinigay ng Panginoon sa iba-ibang tao. Yeah, Pastor. So, basahin mo, Pastor, yung parabolang yan na masusumpungan natin sa Mateo 25 at simulan nating tignan kung anong mga aral ang ating makukuha. Yes. Maraming salamat, Pastor Ross. Mga kaibigan, basahin natin ito at bigyan natin ng panahon na makita yung lessons na sinasabi dito. Sabi ng Matthew chapter 25, verses 14 hanggang, ito po ay hanggang 28. Titingnan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay maitulad ng isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagtiwala sa kanila ang kaniyang mga ari-arian. Tingnan nyo Tingnan nyo, mga kaibigan. Verse 25, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Mga kaibigan, iba-iba ba, Pastor Ross? Salaping ginto, iba-iba. Yan, tignan mo, Pastor, pansinin mo, Ang sabi dyan, ang buhay natin, parang sabi niya, yung ari-arian natin, parang inalintulad sa isang lalaking maglalakbay. Oo. Ibig sabihin ito, businessman ito Businessman. Businessman siya na may sinasabi kasi maglalakbay siya. Ibig sabihin, maganda yung kanyang trabaho. Ngayon, yung kanyang mga alalay, mga servants, mga alipin niya, sabi niya, bibigyan niya ng pera sang-ayon sa kanyang kakayanan. Wow. Okay? Yun Malinaw pala. po ito, So, mga kaibigan at mga kapatid, ang kakayanan mo
ang binibigay ng Panginoon para i-manage sa'yo ay yung lamang kakayanin mo. Oh. Baka hindi mo kayaning i-manage yung hinihingi mo, kaya hindi binibigay. Tama. Okay? So, mga kaibigan at mga kapatid, napakahalagang maunawaan natin yon. Na anuman ang binibigay na blessing sa atin ng Panginoon, anuman yung pinapamanage na, iyon ay dahil yun ang iyong kakayanan. Wow. Or else, ay hindi mo kakayanin, ay mapapariwara ka pa. Parang tama din yung sinasabi ng story. When you work hard, Mm. you will earn a lot. Mm. But if you will not work hard, you will earn little. Parang nakikita ko, Pastor Ross, na ang Panginoon nagbibigay siya, depende sa kakayahan mo. Mhm. Kung ano yung talent na ibinigay ng Panginoon sa iyo, mabibless ka talaga. Pero kapag yung talent mo ay hindi mo ginagamit sa Panginoon, Mm. yung blessing ay wala. Okay. So, Pastor, tignan natin ha. Sige po. Tignan natin yung iyong binabasa kanina. Okay, Tuloy okay. mo, Pastor. Sige, tuloy natin ha. Sabi niya dito, verse 15. Binigyan niya ng salaping ito ng bawat ayon sa kanilang kakayahan, binigyan niya sa 5,000 salaping ginto. Mhm. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. Mhm. At ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Ayan. Pagkatapos nito ay umalis sila. So, nakita mo, Pastor, ha, yung kanyang binigay ay iba-iba. Iba-iba. Sang-ayon nga sa kakayahan eh. Mhm. Yung isa, binigyan niya na lang 5 talento. Aha. Pag ang translation na ginamit dyan ay 5,000 salaping ginto. Ayan, mga kapatid, kasi yung isang talento, around ano yan eh, kinikilo yan, Pastor, around 26 kilogram yan, kaya marami talaga yung talentong yan. Wow. Akala ko noon ay isang barya, kasi pag pinakita ay barya. Just to reflect, just to show us na iyon ay mga pananalapi. Pero malaking halaga po pala ito. So yung una, binigyan ng 5 talento, o 5,000 ang sabi niya sa translation. Yung isa ay 2, yung isa ay 1. Again, dahil sa kanilang kakayanan. Wow. So anong klaseng prayer ang gagawin natin, Pastor Ross? Pag manalangin tayo, Lord, sana bigyan mo ko ng marami, pero hindi mo naman kaya. Parang yun ang point, no? Basahin ko ito, Pastor Ross. Okay. Ipagpatuloy ko. Sabi niya dito, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinagkalangakal iyon, kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Verse 17, gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ayan. So anong nangyari? Itinago. Ang sabi niya, yung 5, ginamit niya. Ginamit niya. Yung isa, ginamit din. Yung 2. Ano? Pero yung iisa lang ang natanggap, Tinago niya. hinukay niya. Okay? Anong nangyari, Pastor? Tuloy natin yung storya. Verse 18, sabi niya, ngunit, tumanggap ng 1,000 ito ay humukay sa lupa, tinago ang salaping ginto ang kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, verse 19, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Pinagbalita sa kanila, no? Verse 20, Pinag-report. lumapit at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi sa Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Hito naman po 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Ayan. So ang galing, ano? Dumating yung time of reporting, reckoning, May tinawag reporting sila ng pala doktor. Anong doktor ng may-ari? Ang sabi niya ay yung kanilang boss, sabi niya, ano nangyari? Report. Excited yung isa. Sabi niya, binigyan mo po ako ng 5,000, 5 talento. Aba, ito yung 5 talento, ito yung tinubo. Tumubo ng 5. Tama. Okay. Next, Pastor. Next, verse 21, sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ayan, yung Wow! pangalawa, Pastor. Ayan, so magiging tagapamahala. Diretso natin, Pastor, kasi mabilis ang Sabi oras. niya, lumapit din at tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sinasabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ganito. Ito naman po ang 2,000 salaping ganito at tinubo nito. Verse 23, sabi niya, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, mabuting lingkod,
naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pagmahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Pastor, tingnan mo ha. Yung isa, 5,000 o limang talento, Yeah. 5 rin ang tinubo. Mhm. Yung dalawa, 2 talento, 2 rin ang tinubo. Oo. Pero nakita mo yung comment, Mhm. yung comment niya ay parehong magaling, makinabang ka. Yung kanilang appreciation ay pareho lang. Mhm. So, ibig sabihin mga kaibigan at mga kapatid, ang sukatan ng Panginoon ng pag-appreciate niya sa iyo ay hindi kung gaano karami, Mhm. kundi kung anong nangyari sa kanyang ibinigay. Again, Tama. it's kasi iba-iba tayo mga kaibigan at mga Mhm. kapatid. May mga pinagpala ng mas maraming kahusayan, Mhm. 5 din yung kanilang kailangang ibalik. Tama. Yung pinagpala ng kaunting kahusayan, 2, magbalik din ng 2. Mhm. Nang madoble. Yung pangatlo, kaibigan, anong nangyari? Okay, verse 24, sabi niya, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga nang hindi ninyo itinanim at inani ninyo nang hindi ninyo inihasik. Verse 25, natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ng iyong salaping ginto, hito na po ang salaping iwanan nyo sa akin. 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo lamang inilagay sa bangko at sa aking salapi kahit paano may tinubo sana ito? Ayan. So, kita nyo mga kaibigan at mga kapatid, yung dalawang nag-report na nadoble, excited ba sila? They're so excited, mga kapatid. Excited silang mag-report kasi meron silang magandang sasabihin doon sa Amen. master. Yeah. Pero yung isa na, anong ginawa niya? Palagay ko, dahilan na lang to, pastor. Ano? Dahilan na lang yun. Alibay Ihilukay na lang niya sa yan. lupa. Kasi, bakit? Iisa baka mawala pa. Siguro, kaisipan niya ganon. Tama. Or naiinggit siya, ba't 5 tapos 2, ako iisa? Ay, itago na lang ito. Hindi siya excited. Anong ginawa niya? Humanap pa siya ng kasiraan nung amo. Sabi Oo. niya, alam kong ikaw ay malupit. Kinukuha mo nga yung hindi sa'yo eh. Oo. Natakot ako, ang sabi niya. Kaya tinago ko na lang. Wow. Napansin niyo mga kaibigan at mga kapatid, yung pinupunto nitong istoryang ito. Uh-huh. It's not about, mga kapatid, kung gaano karami Kung atin pong sasaysayin talaga yung prinsipyong ating masusumpungan dito, mga kapatid. At alam nyo, karamihan, tayo po yung pangatlo Mhm. Tayo po yung pangatlo, yung umahanap ng alibay. Ang gusto lang ng Panginoon naman ay gamitin natin ng husto anuman ang ibinibigay sa atin. At huwag lamang itong itago at tayo lang ang makinabang. Sabi niya, gamitin po natin ng tama. Kaya ito po yung ibibigay sa atin. Yung punto nito, Pastor, ay the principle of faithfulness in stewardship. Wow. Ano ba ang dapat gawin ng isang taong pinagkalooban ng Panginoon? Pakibasa mo nga, Pastor, sa Lucas 16:10. Okay, basa natin mga kaibigan. Sabi niya dito, ang makapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay makapagtiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ayan. So, ang mapagkakatiwalaan daw sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Yan yung prinsipyo Yung hindi mapagkakatiwalaan sa maliit ay di rin mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Pastor Jeter, anong nais ipunto naman neto? Sa iyong sariling pananaw, Pastor Jeter, ha? Alam mo mga kaibigan, salamat po Pastor Ross, ay napaganda po. Kahit anuman ang ating natanggap, pag atin po'y ginamit para sa Panginoon ng maganda na paggamit, talagang magiging marami ito. So whatever talents na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga kaibigan, atin pong tingnan. At gamitin natin, huwag natin taguin. Kasi ito po ay hindi natin magamit. That's why kung ano man ang bagay sa iyo, kailangan magiging faithful tayo. So mga kapatid, napakaganda nito yung issue ng faithfulness, it's not about you, katulad ng pinag-aral natin kanina, hindi yun patungkol sa ilan ang naibigay sa kapitbahay mo, tama. sa ibang miyembro ng iglesia. Now, when it comes to stewardship, it's personal.
Ang pagdating ng Panginoon, ang pagdating ng boss, hindi niya yung tatanungin yung kapitbahay mo nga, hindi ganoon. Mhm. Hindi nga niya kinumpere, di ba? Ibalik natin dito, Pastor. Ang gusto ng Panginoon, kung ano yung binigay sa iyo, magtapat ka doon. Tapat, Yan. faithfulness. Pastor, parang paano ba magtapat sa mga pinagkakatiwala ng Panginoon? Ano man ang ipinagkatiwala niya, kaibigan, dapat i-manage mo siya sang-ayon sa ninanais niya. Tama. Pastor, tayo dito ay merong iba't ibang aspeto eh. Let's go to the aspect, Pastor, of stewardship. okay. Para malaman natin, anong gagawin ko nga? Ngayon, gusto kong magtapat sa Panginoon. Ayaw kong ibaon Mhm. sa lupa at para ako'y parusahan pagdating ng Panginoon yung mga talentong binigay sa akin. Yung pinamalas sa akin ng Panginoon na i-manage. Mga kaibigan at mga kapatid, pag-aralan nga po natin, ano po itong mga pinapamanage ng ating Panginoon? Pastor? Una, yes. Salamat po, Pastor Ross. Ang una din po dito, mga kaibigan, na ibigay ng aspect of stewardship sa atin, ito po yung tinatawag, Pastor Ross, na time. Yung oras na ibinigay ng Panginoon sa atin. That's why sabi ng ibang tao, time is gold. Mhm. That's why, importante pala yung time. Yeah, Pastor, Yung so oras. makita natin ang Panginoon, ang unang ibinigay sa atin na kailangan daw nating i-manage ng tama ay time. Again, Yes. may binibigyan ng 5, 2, at 1. Mhm. Yung iba, mahahaba ang buhay. Na 100 plus pa nga yung iba eh. Tama. Yung iba, 20 plus nga lang eh. Yung iba nga yung iba, 50, maswerte pa, umaabot ng 65 kasi yan yung, ngayon, average lifespan. Pero yung iba, namamatay ng maaga. Mhm. Ayan. So mga kaibigan at mga kapatid, ano ang pinupunto po nitong parabolong ito pagdating sa ating time? Wow. Na tayo po ay gamitin natin ng tama at husto. No matter how long, no matter how short. Ang mahalaga, ang sinasabi niya ay gamitin natin ng tama. Lahat po tayo ay pinagkakalooban ng 24 hours a day. Pastor Jeter, ilang oras sa isang araw meron ka? Meron tayong 24 hours. Pati sa'yo, 24 Oh, hours. 24 hours. Ako The same din, lang, 24 the same hours, lang. Oo. Okay. So, pare-pareho palang 24 hours. Ang nabasa ko, Pastor, sabi niya, meron daw yung tinatawag na bank ang bawat isa. Amen. We call this time bank. Time back. Oh, wow. Every day, Pastor Jeter, nagwi-withdraw tayo doon sa ating time bank ng 24 hours. Wow. Ang tanong, ilan ang laman ng bangko mo sa time bank, Pastor? Yan ang gusto ko malaman. Hindi mo alam, di ba? Hindi ko alam. Hindi natin alam. Ilang years meron ka sa time bank mo? Kayo na 38 years. Sa ngayon. Oh, ngayon. Pero ilan pa kaya ang natitirang pwede mong i-withdraw doon? Sana marami pa. Sana marami pa, pero hindi mo alam. Hindi natin Walang nakakaalam. Mhm. So mga kaibigan at mga kapatid, ano pong pinupunto rito ng time management? Basahin nga natin, Pastor, sa Efeso 5:15 hanggang 16. Sabi dito, mga kaibigan, sa Efeso 5:15-16, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Alright, no? Verse 16, sabi niya, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Ayan. Wow. So, kaibigan ko, ang sabi ng banal na kasulatan, ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng time. Samantalahin daw natin, hindi natin alam gumawa ng mabuti. With all the time that is given us, mga kaibigan, mga kapatid, by God, gamitin daw po natin ito sa paggawa ng mabuti. So, anong gagawin mo sa iyong time? Gamitin ito again sa paggawa ng mabuti. Anong sabi ng Efeso 2:10? We are created in God's image, created by God to do good works. So kaibigan ko, ang iyong oras ay binigay sa iyo hindi para magpakasasa ka, hindi para matulog ka lamang, magandang matutulog sa tamang oras, pero hindi puro tulog, Ang bawat oras ay mahalaga. Amen. Alam niyo po yung sa time bank mo, yung 24 hours na withdraw mo ngayong maghapong ito. Hindi mo na yan maibabalik, na-withdraw mo na Opo. Tama. Natapos na yon. Anong nangyari sa'yo? Anong naging karanasan mo after ng 24 hours? You are responsible of your time. Kaibigan, everyday sana ay meron tayong nalilinang tayo, may bago tayong natututunan. Ano pa? Sana everyday ay may progress yung buhay natin. Amen.
Kasi sayang naman yung 24 hours. And above all, meron sana tayong nagawang mabuti para sa iba. Kasi ang kahulugan pala ng time, according in the context of Ephesians 5 verse 15 to 16, binibigyan ka ng oras ng Panginoon para gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Wow. Maraming salamat, Pastor Ross. Mga kaibigan, kung saan man kayo ngayon, isipin natin yung importance o balance ng time. Na kailangan, alam natin kung paano mag-schedule ng time natin. Tulad ng time of prayer, time of reading, time of eating, time of drinking ng tubig. Kasi alam mo, Pastor Ross, kapag minsan, grabe ng trabaho natin, nahihirapan tayo na we forget to drink water. That's why dito pumapasok mga kaibigan yung tinatawag na stewardship in time balance. Okay. Talagang i-balance natin. Tulad ng mayroon tayong time sa pagsimba. Kasi kapag lahat na lang ng time ibigay natin sa pagtrabaho, kawawa tayo, talo tayo. That's why, mga kaibigan, sabi dito ng ating Panginoon, we have to balance the time that we have time to worship, we have time to pray, and we have time to love. Amen. Wow, Time to diba? love. So, Pastor, alam mo, paano ba natin gagawing mas maigi, mas productive yung ating time? Naalala ko, bago pa lang ikaw matulog mamayang gabi, ay isipin mo na ano ang mga dapat kong gawin bukas. Kung pwede mo ang ilista mo yung pinaka-top priority mo, yung pinakamahalagang matapos bukas. Second, third, fourth, fifth, hanggang sa matapos mo. Doon mo simulan yung mga gagawin mo sa mga priority mo, of course. Kasi yung pang-sampu siguro, pwede pa yan sa susunod na araw, kaya pang-sampu, less important na siya. Okay? Mahalaga mga kapatid na nililista mo kasi pag hindi, ay baka makalimutan mo. Maganda kung alam mong meron kang mga dapat gawin para maging productive yung iyong araw-araw. May na-accomplish ka. Wow, napakaganda, Pastor Ross. Kung titingnan natin, that's why yung pag-balance ng time for the family, time to work, time to love, time to be loved. Di ba? So again, Pastor, nakita mo yung sinasabi natin kanina ha. Mayroong time to love, time to be loved, time for the family. Isulan mo dun talaga, a time for God. Wow, a time for God. Ano yung time for God? Time to read the Bible. Are you Wow. reading your Bible, mga kaibigan? Tayo kailangan magbasa. Pastor, hindi ko pa nasubukan yung busy ako eh. Alam mo, may nabasa akong illustration na ganyan. Sabi niya, pag sinabi mo, Panginoon, busy ako, paano kaya kung ang Panginoon busy rin para asikasuhin ka? Tama. Isang minuto lang, pag hindi ka na inasikaso ng Panginoon, laglag lahat ng time. Tanggal lahat ng time. Maraming nagtatanong, Pastor Ross, kung ano ba ang pinakamaganda na time na magbasa ng Bible at manalangin? Para to inform everyone, sa ating mga listeners at viewers ngayon. Ano pong pinakamaganda na time na magbasa ng Bible at magpray? Ayan, napakaganda, no? Ang sabi ng Panginoon, seek ye first. Wow. Unahin mo muna ang kaharian ng Panginoon. So, pinakamaganda, first thing in the morning, paggising mo, ay ang unahin ang kahalahatian ng Panginoon, ang paghanap sa Kanya, ang pagbabasa ng Bible. Ganun din po, bago ka matulog. Kung ikay naman hindi napagod masyado, ikaw naman ay paglaanan ng panahon. Hindi pampatulog yung salita ng Diyos upang i-remind ka ulit sa kabutihan ng Panginoon sa maghapon. Wow, amen. Napakaganda. So thank you, Pastor Ross. So ang tanong ko naman, Pastor Ross, kasi maraming nagtatanong paano natin i-manage ang ating mga finances? Ayan. So una, Pastor una nating pinag-usapan yung time. Napakahalaga ng time. Ulitin ko yung oras i-manage ng maayos. Kasi nga, kaya nga time, sabi mo nga time is gold Time is priceless. Kasi may oras lang na nakalaan sa Panginoon sa iyo Kahit gaano pa kayaman ay meron ka talagang time lang sa mundong ito na kailangan mong i-spend ng maayos. Ngayon, i-spend mo yan ng maayos. Again, the most important thing is you give God glory. Bigyan mo siya ng time mag-worship, mag-pray, mag-Sabbath. Kasama dito yun, Pastor. Yung pinag-aralan natin 2 nights ago, okay? Na ang Panginoon na ay Lord of the Sabbath, gusto niyang ibigay sa Kanya yung ika-7 araw, sa Kanya yon. Kasama ito sa time management, sa stewardship. So tapat kang katiwala pag binibigay mo sa Panginoon yung ika-7 araw. Ngayon, balikan natin yung tanong mo. Paano naman, Panginoon, Pastor, sa pananalapi sa mga pera natin, financial stewardship?
Paano ito, Pastor? Basahin natin, Pastor, ha? Sa Malakias 3:10, anong sinabi niyan? Mga kaibigan, ito po yung verse na to ay itong magbibigay sa atin ng leading and guidance kung paano natin i-manage yung ating salapi, no? Sabi ng Panginoon, Malakias 3 versikulo 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyong ang masaganang pagpapala. Ayan, napakalinaw niyan mga kaibigan at mga kapatid. Sa ngayon sa binasa ni Pastor Jeter, ibigay daw natin sa Panginoon yung ilan daw pong bahagi, 10 bahagi. Amen. Kasi nga, tenant lang tayo, manager lang tayo eh. Mhm. Pag binibigay mo sa Panginoon yung 10 bahagi, hindi para suportahan ng Panginoon, no? Kaya bang payamanin ng tao ang Diyos? Mhm. Can you even give God money para yumaman siya? No! Eh bakit kailangan niya ng 10%? Sign po ito ng kanyang pagiging Diyos sa buhay natin. Halimbawa na lang, balikan natin ulit sa time. Yung 7 araw, isa sa kanya doon. Kasi nga, siya yung Diyos. Sa 100% nakita mo, ang sabi naman niya, yung 10% sa akin. Pastor, sinong lugi doon? Wala tayong lugi. Wala tayong lugi. 90% sa atin Panalo tayo. panalo tayo doon, 90% sa atin eh. Ang sabi niya, ibigay mo yung 10 bahagi, hindi para sa storehouse. Pag sinabing storehouse, mga kapatid, yan po yung ating tinatawag na, sa Seventh-day Adventist, yan po yung tinatawag nating church na dadalhin sa mission, sa office, at yan po yung gagamitin upang tulungan ang iba't ibang mga gawain ng Panginoon. May percentage yan, Pastor, sa mga, hindi natin didiscussin dito, pero may percentage yan hanggang sa iyong binigay mong 10 bahagi, makarating po yan sa Amerika na i-divide naman ngayon sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya nga ba, ang gawain ng Panginoon ay umuusad. Kaya na ipipreach yung gawain ng Panginoon. Katulad nitong radyong ito. Okay? Nung ito po'y na-acquire ng Adventist World Radio, ilang milyon ang ginastos para para magkaroon ng radyo at makapakinig ka ngayon, kaibigan. Opo, ikaw kaibigan, tinutukoy ko. Ngayong ikaw ay nakakarinig dito. Hindi naman kumikita itong radio station na ito. Hindi po tayo nag-i-endorse ng product. So, paano tayo nakakasurvive? Sa pamamagitan ng ng mga 10% or tithe na tinatawag yan, na ibinibigay ng mga taong naniniwala sa Panginoon at nagtatapat sa Kanya upang mapaabutan ng balita ang buong sansinukob. Wow. Praise God. So, Pastor Jeter? Thank you. Thank you, Pastor. Napakaganda po yung explanation mo, Pastor Ross, regarding about sa tithes. So, ito po yung secret. Sinabi ng verse dito, Pastor Ross, the secret na ibibless ka ng Panginoon ng marami pa pag binabalik natin yung sa Panginoon. Grabe pala. So, kung hindi natin ibalik pala, Pastor Ross, ay tayo po yung nagnanakaw. Yeah. Ang Sabi niya ng dyan, verse, sabi ng verse dito. So, yun pala ang dahilan kahit we violated the 10 Commandments na hindi magnakaw. Pag hindi tayo nagbabalik pala ng ating 10 sa Panginoon, yung 10% natin na tithes, ay nagnanakaw pala tayo sa Panginoon. So, at yung blessing, malayo din sa atin. Yeah, totoo yan. At alam mo, kaibigan, makikiusap ako sa iyo. Alam mo, yung 100% daw ng income mo, ang sabi, pag hindi mo ibinalik sa Panginoon, ang tawag doon ay hindi mo rin kayang i-provide yung 100% ng needs and wants. So, kasi B minus yun blessings minus. Kasi hindi mo ibinalik yung para sa Panginoon. Pero yung 100% ng income mo, bawasin mo daw yung para sa Panginoon. Ilang percent na lang yun? 90. Yung 90% na yan, kaya niyang sustentuhan yung 100% ng income. Bakit? Kasi blessings plus. Mas mataas yung B plus kaysa sa B minus. Kaya wag mong maminusin yung blessing ng Panginoon sa sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng para sa Kanya. Again, hindi para payamanin siya, kundi para parangalan siya na siya ang Diyos ng buhay at hindi ikaw ang nagmamay-ari ng lahat. Ikaw ay tenant lang, tagapangasiwa. Wow, napakaganda po.
How about, Pastor Ros, may magtanong, yung beyond, yung nagbigay ka ng 10%, nagbigay ka pa rin ng another 10% or 20% para sa Panginoon. Ano ba yung kagandahan doon? Mayroon Ayan, bang blessing meron tayo doon? tinatawag, Pastor, na offering. Oh, offering. Okay. O mga handog sa Panginoon. Pakibasa mo nga, Pastor, sa 2 Corinto 9, versikulo 7. Ito po, mga kaibigan, basahin natin. Naunang Korento, ikalawang Korento, chapter 9, verse 7, sabi niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitang lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan. Wow. So, Pastor, balikan natin. Yung tithe, yung 10% sa Panginoon yan. Mhm. Kasi nga, siyang may-ari eh. Mhm. Ibinabalik natin sa Kanya kasi sa Kanya yan. Mhm. Ngayon, pag nagbalik ka na ng iyong tithe, nagbigay ka na ba sa Kanya? Hindi Offering. pa. Alright? Ulitin ko yung tithe sa Kanya yan, binabalik. Mhm. Paano ako magbibigay sa Panginoon sa pamamagitan ng offering? Mhm. Pagkatapos mong ibalik yung tithe sa Kanya, ngayon magbibigay ikaw ng handog. Wow. At ang sabi niya, walang ano yan. Kayo ang mag-specify. Yung tithe, God is specified yan, 10%. Pero yung offering, ang sabi niya, ikaw nang bahala doon. Mhm. Kung gaano mo siya kamahal, ganun din yung pagbibigay mo sa Kanya. Mhm. Pero ang sabi niya, God loveth, minamahal ng Diyos yung mga masayang nagbibigay. Mhm. Alam mo yung masaya na nagbibigay, Pastor, no? Hindi yung bigay ka nga, nakasimangot ka naman. Hindi masaya yung binigyan. Tama? Yung pagbibigay ng masaya, Pastor, ay yung pagbibigay ka ng bukal sa puso mo. Hindi dahil bebendisyonan ka niya, Mhm. kundi dahil binendisyonan ka na niya, kaya ka ngayon nagbibigay sa Kanya. At nagtitiwala ka na patuloy kanyang bebendisyonan kasi ina-acknowledge mo yung kabutihan niya sa buhay mo. Wow, napakaganda, no? Praise the Lord, mga kaibigan. Ay tayo po ay masaya at na-open ang ating mind ngayon na yung stewardship pala is all about not only money but in every cycle in life. Yeah, at alam mo, Pastor, itong stewardship na ito, God is removing the dirt sa puso natin, yung dumi of selfishness. Wow. And He is planting the seed of benevolence. Nagtatanim ang Panginoon ng buto ng pagiging mapagbigay. Wow. Sa tuwing tayo po, mga kaibigan, ay nagsishare. Alam mo, merong isang tao, alam mo, yung pagbibigay kasi, Pastor, alam mo, yung pag-share sa kapwa, hindi lang sa Panginoon. Kasi alam mo, nagbalik ka ng tithe mo, nagbigay ka ng offering mo. Ibig bang sabihin sa'yo na yung tira? Hindi pa rin. Wow. Okay? Hindi pa rin. Sa Panginoon naman lahat yan eh. Ngayon, paano mo gagamitin? Tanungin mo ang Panginoon. Wow. Alright? Tanungin Amen. mo ang Panginoon at siya magsasabi paano natin sila gagamitin. But one thing, mga kaibigan at mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, gustong iparanas kasi ng Panginoon yung saya ng pagbibigay, pag-share sa kapwa. Si John D. Rockefeller, Pastor, Yes. at the age of 40, nagkaroon siya ng disease na sinabi ng doktor, 6 months na lang siyang mabubuhay. Magkano ang pera niya pagkat napakayaman niyang businessman sa US? That time, ay $900 million. Wow. Napakalaki na niya nung siya nabubuhay. Alright? $900 million. Sabi niya, anong gagawin ko dito? Mamamatay na ako in 6 months. Oh. Sabi niya, itutulong ko na lang ito. Ngayon, nung nasubukan niyang magbigay, personally, Pastor, nung naibigay niya, tuwang-tuwa siya. Parang nakalimutan niya yung sakit niya. Nakalimutan niya yung mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Kasi nakafocus siya doon sa saya ng magbigay. Sabi niya, mula ngayon, mamimigay ako araw-araw. Pastor, anong ginawa niya? Bigay siya ng bigay. Hanggang hindi na niya namalayan, Pastor, nakalimutan na niya yung sakit niya. Wow. Ang sabi ng doktor, 6 months. Hanggang dito, yung alam niyo, yung foundation dyan sa Cebu, yung malaking university dyan sa Cebu, ay ano po, binigay yan, ang nag-donate niyan, si John D. Rockefeller. Pastor, namatay siya na 80 plus years old. Wow. At yung pera niyang $900 million ay nadoble, naging $1.8 billion. Wow, napakaganda na illustration, Pastor Ros. At saka, it's happening in reality. Yes. So, nung nagbigay siya, hindi siya nabawasan, lalo pang nagdagdagan. Wow. Kasi nagkaroon ng Diyos ng rason para bendisyonan siya. Tama, Pastor Ros. The more you give,
the more you'll be blessed. Mm-mm. Kasi more giving, more chances of blessings from heaven. Amen. Ay, napakaganda. Amen. Pastor Dos, bago tayo kasi we have 4 minutes already remaining. Kung tingnan Okay. natin, mayroong isang text dito na ito po yung conclusive text ngayong gabi para sa ating lahat. Basahin ko lang, Pastor Dos. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sabi niya dito, mga kaibigan, kaya nga kung kayo'y kumakain, umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng ating Diyos. Amen. Wow. Amen. So, Pastor, ano? So, ito yung minamanage natin. Mhm. Una, yung ating time. Pangalawa, yung ating pananalapi. Mhm. Pastor, pati rin yung mga tinitirahan natin, Wow. kasama na yan, ano po, yung ating terrain. Mhm. Yung mga talento natin, pag-aaralan natin yung talento. Bukas po ay tuloy-tuloy natin to yung spiritual gift. Wow, Yung talentong gifts. binigay ng Panginoon sa atin. Paano natin to i-manage? Amen. Ano po? Paano natin i-manage? At the same time, mga kaibigan at mga kapatid, itong katawan natin, paano natin aalagaan yung ating mga pangangatawan? Isang gabi pag-aaralan natin how to be healthy. Ano po? Wow. Ito yung stewardship of your body, Oh. which is health. Your health, Health and you. stewardship. Yes, Pastor. So, ngayong gabi, ang sabi ng Panginoon, ano man ang iyong ginagawa, okay? Ikaw man ay umiinom, ikaw man ay kumakain, o whatsoever you do, Mhm. gawin mo ito sa ikakalwalhati daw nino, Pastor, ng ating Panginoong Wow. Jesus. So every time, Pastor Ross, mga kaibigan, every time that we will make something or we do something, mga kaibigan, always remember, think kung kanon ba yan ay makapagbigay ng kasayahan o kaikarangal ba yan sa Panginoon. Yun lang yung sabi ng Panginoon, mga kaibigan. Ayan, napakaganda, Pastor, ng ng ating topic ngayong gabi, ha? Oo. Very, very, po ito, mga kapatid, important. Malaman mong ikaw ay hindi para lang sa iyo namumuhay. Alam mo bakit? Kasi, darating ang araw, mamamatay po tayo. Alam mo, habang nandito tayo sa mundong ito, kaibigan ko, Mhm. darating yung araw na ikaw at ako ay mamamatay din talaga. Ang tanong ngayon, Pastor Jeter, Tama. kasi mamamatay din talaga tayo eh. Mhm. Anong mangyayari pagkatapos nating mamatay? Mhm. Yeah. Kung mabilis lang ang buhay, kaibigan ko, anong mangyayari pagkatapos mo mamatay? It's good that we have invested. Mhm. Saan tayo mag-invest? Mag-invest tayo sa ating Panginoon. Mhm. And that is doing proper stewardship. Kaibigan ko, ang buhay mo ay sa Panginoon po yan. I-manage natin ng tama. Ang pinakatamang pagmamanage sa buhay ay ang sundin ang Panginoon kung anong sinabi niya upang pamahalaan ito. Wow, maraming salamat, Pasos. Napakaganda po. Mga kaibigan, ating pong alalahanin. Yung lahat ng mayroon tayo ngayon ay hindi ito para sa atin. Kailangan we should take good care whatever it is. And remember, when you are experiencing burden in your life right now, Jesus cares for you and He loves you. Amen. So, Pastor, bago tayo magpanalangin sa kanila, meron tayong question. Wow, Ayan. that's great. Meron po tayong question of the day. Ayan, Pastor, ang tanong natin ay ganito, ha? Mga kaibigan at mga kapatid, ganito. Ilang porsyento Mhm. ang ibinabalik sa Panginoon pagdating sa pananalapi? Wow. Okay. Kung magkano yung kinita mo, ang sabi niya, ilang porsyento ang ibinabalik dapat sa Panginoon? Wow. Pwede na po kayo mag-message. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo ngayon, 0917-1742-777. Ulitin ko po, 0917-1742-777. At sa mga smart subscriber, Pastor, ang anong numero? Yeah. 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa inyo pong mga nakikinig ngayon, ha, na nanonood po sa ating Facebook, ilang percent daw po ang ibinabalik sa ating Panginoon? Ayan. Wow. So maraming Amen. salamat po, mga kaibigan, sa inyong pakikisama at pagtunghay sa ating programa ngayong gabi. Bukas ay makasama po ulit namin kayo. Bago kami tuluyang mamaalam, ay mananalangin po para sa atin si Pastor Jeter. Alright, tayo po manalangin, mga kaibigan. Diyos na aming Panginoon, maraming salamat. Binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Sana patuloy kaming maging isang mabuting anak niyo po, Panginoon, na marami pang blessings
na matanggap namin at marami pa ring ibalik namin sa iyo para sa iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat. Again, ito po ang inyong Pastor Rosler sa sabing, hindi sa iyo ang meron ka ngayon. Sa Panginoon iyan. Amen. Acknowledge mo siya sa ang may-ari, sundin ang mga payo niya bilang isang tagapangasiwa lamang, at tiyak ikaw ay kanyang pagpapalain. Maraming salamat po. Amen. The more you give, the more you will be blessed. Ito po yung kaibigan, Pastor Jeter Canay. Good night po sa ating lahat, mga kaibigan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.